Ang mga pananaw, opinyon at pahayag na inilalahad sa programang ito ay tanging sa mga host at panauhin lamang at hindi sumasalamin o kumakatawan sa opisyal na polisiya, posisyon o pagsang-ayon ng network, ng pamunuan nito o ng mga kaugnay nitong organisasyon. Face to face, sinong sisimangot? Face to face, sinong ngingiti? Face to face, inyong bangayan? Face to face, huwag mong talikuran. Harapin mo face to face. Magandang araw mga kapatid! Isang mapagpalang Pasko sa ating lahat! Mga sausawero at sausawera, sabay-sabay po tayo. Merry Christmas! Ayan! Very good! Masaya talaga kapag kasama ang pamilya. Pagbalik rin mo man ang mundo, ang pamilya ay pamilya. Ganyan kami sa Team Pula! Alam mo, tama ka. Sa kabila ng mga hindi pagkakaunawaan, ang pamilya pa rin po ang ating matatakbuhan. Tandaan po natin yan. Yan ang paniniwala ng Team Puti. Sa hirap at sa ginhawa, sa bawat hamon at pagbangon, ito ang pamilya na tunay na maaasahan. Ito ang espesyal na episode ng Face to Face Harapan! Hindi kompleto ang ating pamilya kung wala silang tatlo. Let's welcome our harapang tagapayo. Our resident psychologist, Dr. Camille Garcia. Our spiritual advisor, Dr. Love, Brother June Banag. Our law and legal expert, Attorney Lorna Kapunan. Bukod sa pagiging ate sa ating pamilya, siya rin ang tinaguriang ate ng masa, ang nag-iisang Corina Sanchez Rojas! Face to face, sinong sisimangot? Face to face, sinong ngingiti? Face to face, inyong bangayan? Face to face, huwag mong talikuran. Harapin mo face to face. Wow! Good morning, everybody! Good morning, ate. Oo, I woke up like this. Oh, Paskong Pasko na, kailangan positive lahat. Tama? Kailangan, tayo'y nakangiti parate, magbabagong taon na. Huwag tayong mang-akit ng kamalasan. At ang nakasimangot at galit, minamalas. Correct. Totoo yun, hindi ba? Oh, ang Pasko ay ipagdiwang. Tara na't magsayawan. Lahat na masaya, ilaw saya natin. Feel the hinihinig sa ating puso ay nagsama together. It's the merriest, it's the brightest. Gusto mo'y the best, the best. Saan ka man ipagsigaw. Yay! Eto, mukhang cool na cool siya sa Pasko natin. Ang sayawan sa sayawan natin, Kuya! Hey, 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 Oy, hey, oh, hey, oh. hey, 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 hey. Parang ni Kuya. Galing! Nasa dance group siya dati, oh. Hey, hey, hey. Thank you, Bacon Martin! Bagong taon na, Kuya. Okay na. So, dahil Pasko, nakikita nyo ba ang gintong telon na yan? Ang ating sorpresang pamasko! Excited na ba kayo malaman? Yay! Kung ano yan? Ay, secret muna. Secret muna. Dumako muna tayo sa problemang ating susolusyonan. Eto na. Hindi na raw matanggap ng isang tatay na bumalik sa kanyang bahay ang pasaway niyang panganay. Kung minsan
Minsan talagang titiisin ng magulang, ano? May dahilan siguro. Nagpupumilit pa rin bumalik ang anak na ito sa tahanang ilang beses na niyang tinalikuran. Pero ngayong Kapaskuhan at sa habang buhay, gusto niyang magbago at ipabatid na peace be with you, Tay. Pakinggan na natin ang saloobin ng mag-amang matagal nang may tampuhan, Arthur at Wena. Harapan na. Tatay, kumusta ka na? Ito pa rin po. Merry Christmas po. Merry Christmas po dito. Oo, Merry Christmas po sa inyo. Okay, so, pag sinabi po natin na naging pasaway kasi si Wena, ano, anong ibig sabihin nun? Parati siyang nawawala daw sa bahay. Lagi. Laging pagdating sa bahay, minsan lasing. Yan ang nayawan ko nga, bumalik sa bahay. Kasi minsan magwawala, kung anong ginagawa. Kaya ayaw ko siyang pabalikin na sa bahay. Anong pinakagrabe niyang ginawa? Isa pa yan, yung nabuntisan siya sa labas. Hindi sa akin na naniwala. Walang asawa. Walang asawa ko. Okay. At tapos, nanganak, iniwan sa akin. Ay? Ilang taon na po yung anak ngayon? 11 years na po. 11? Wow! 11. Hindi alam ang tatay. Hindi alam. Hindi alam. Hindi alam po. Wala siyang trabaho. Wala. Okay. May asawa pa po kayo? Wala na. Wala na. Tagal na. So, matagal na. Sino nagpalaki dun sa bata? Ako. May trabaho po kayo? Nagano po. Nagmamaniho ng e-bike. Nagmamaneho pa rin ng e-bike. Paano yun, Tay? Pinagbabawal na po ngayon sa major roads yung e-bike. Ano pong Yan nga po. plano niyo po? Wala, nagtrabaho ulit. Ang hirap naman, ano? Ilang taon na kayo, Tay? 62. 62. Oo. O ayun, nagpapasada pa rin siya para may mapakain doon sa pamilya na walang silbi. Ay nako, ano ba naman yan? Ano ba naman yan? So, isa nga ba talagang prodigal daughter itong si Wena? Ang ibig sabihin, gustong bumalik. Bakit ayaw niya na pong tanggapin talaga? Ay, ayaw ko na talaga dahil sa pag umuwi, mayroon dalang naman bata. Sa ngayon, may bata na naman. Ngayon meron ulit? May bata ulit? Oo. Ilang taon? Tatlong buwan na. Tatlo ba o apat? Tatlo o apat na buwan. Ang tanong ngayon dito, ano ba ang maipapangako ni Wena sa kanyang pagbabalik para makumbinsi si Tatay Arthur na sila ay magsamang muli sa ilalim ng isang bubong. Magbabalik ang face-to-face harapan. Okay, ito na yung mag-ama na titignan natin kung magkakapatawaran, di ba? Si Wena gusto nang bumalik sa bahay. Si Tatay ayaw nang pabalikin yung anak. So, Wena, diretsahang tanong. So, ano ba yun? Hindi ka ba nahihiya sa tatay mo? Totoo lang po, sobrang nahihiya na rin po. Kasi wala na po talaga ako mapupuntahan. Kaya katulad po ngayon yan, yung anak ko po, may sakit din po kasi anak ko. Wala na po ako mapupuntahan na pamilya. Kaya nagmamakawa po ako sa kanila, natanggapin po nila ako. Nakikitira lang po ako sa tiyahin ko po ngayon. Sa lahat ng pagkakataon na umalis ka ng bahay, saan ka pumupunta? Nagtrabaho po ako sa kanya. Ha? Nagtatrabaho po ako. Nung iniwan ko po yung anak ko sa kanya, yung panganay ko po. Dahil po na hirap din po ng buhay, iniwan ko po, nagtrabaho po ako sa bar. Sa bar. Nagtrabaho siya sa bar. Pero nagbibigay ka ba ng ng sustento? Oo naman po. Nagbibigay naman po siya? Minsan, bibigay. Minsan, hindi. Pag naalala. Pag naalala? Oo. Ay, hindi pwede yung ganon. Di ba? Oo, Wena, bilang nanay, nadudurog ang puso ko sa iyong kwento, no? Ngayon, sa 11 taon, naulit ang pagkakamali mo. Anong masasabi mo dito? Sino ang dapat nating tuunan ng sisi or anong dahilan, Wena? Siguro po sa barkada din po. Nababarkada din po kasi ako.
Tapos pag nakakakilala po ako ng lalaki, dali rin po kasi ako mapagmahal po eh. Tapos pag nabubuntis po ako, iniiwan po ako nila. Pero ito pa lang ang pangalawa mong anak. Bali, 6 na po sana anak ko, namatay po yung 3. 6 sana ang anak. Opo, namatay. Bakit namatay yung 3? Nung sumulit po kayo sa panganay ko po, nagkaroon po ng sakit na cancer. Sakit na cancer? Opo, 3 taon lang po siya. Oh my God. Pinampun ko po sa pinsan ko po yun. Yung pangalawa ko po. Tapos yung sumunod po doon, nakunan po ako 2 beses po. Namatay po sila sa loob ng tiyan ko po. 4 months tsaka 5 months. Grabe pala ang pinagdadaanan mo, Wena, ano? Pero ito kasi yung ito yung kapalit ng ganong klaseng mga desisyon sa buhay, no? Hindi ba? Talagang dyan mo makikita na kapag mali ang diskarte, medyo malubha ang tama sa atin. Pero hindi pa naman huli ang lahat. Meron namang pag-asa parate. Habang buhay tayo, meron tayong pag-asa. So, obligasyon ba, Attorney Lorna, ni tatay, yung bata na iniwan sa kanya? Hindi. Walang obligasyon ang grandparents, ang lolo, sa anak ng iba, ng anak nila. Kasi ang may primary obligation, yung nanay or tatay nung batang yun. Ayun. So ano naman ang hinihingi mo sa tatay mo? Sa kasalanan ko, sa lahat ng kasalanan na nagawa ko sa'yo pa. Pinagsisihan ko lahat ng kasalanan ko pa. Sana matanggap mo pa ako. Kung alam niyo lang, wala kaya ko ngayon pa. Medyo matindi po talaga yung pinagdaanan ni Ate Wena, Tatay Arthur. Baka naman may space pa sa puso mo para makauwi na si Wena. Kung magbabago siya, Akong magbabago. baguhin yung ugali niya. Mukhang ang ikinakatakot niya, Ate Kuring, maulit pa ito. Kasi Maulit na may naman. sanggol tayong pinag-uusapan. Oo, kasi may bata, no? Yung bata, importante rin kasing may nanay yan. Okay, alamin natin kung ano ang mga kaganapan pang hindi pa nila nasasabi sa atin. Ano kaya ang mga saloobin ng mga taong kumakampi sa mag-amang Arthur at Wena? Abangan yan sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Siya ang half-sister ni Wena na tumututol sa pagbabalik nito sa kanilang bahay. Rona, humarap ka na. Bakit half-sister? Ano po, kapatid ko po siya sa ina. Sa ina. Opo. Okay, so hindi po nyo siya talagang anak. No, okay. Pero nakatira ka pa rin dito kay tatay. Hindi po, doon po ako sa pinakasama ko nakatira sa may construction po. Ayun. So, bakit ayaw mo siyang pabalikin? Ayaw ko na po siya pabalikin kasi ang kapal naman na po ng mukha niya. Sumusobra na po yung paghihirap ng papa namin. Kasi po tuwing manganganak na lang siya, iiwan niya sa papa ko. Siyempre po, naaawa naman po ako sa papa ko, di ba? Kasi matanda na nga po. Doon pa niya binibigay yung obligasyon niya sa papa ko. Paano naman po yung papa ko? Siya lang po yung naghihirap. Aksidente na nga po siya. Tapos ganyan po yung gagawin niya. Kahit gusto mag-relax ng papa namin, di makapag-relax kasi mas uunahin yung anak niya kaysa na sa sarili niya. Matanda na nga siya eh. Parang hirap po kayong maglakad. May sakit po ba kayo? Nasagasaan ako. Nasagasaan? Kailan? Mag-iisang taon na. Mag-iisang taon. Ano nangyari, tay? Galing ako palengke, namalingki ako. Galing ako sa baho ng palengke. Siyempre, ditong bigas, ditong ulam. Lasing yung driver. Kilapon ako eh. So, sinagot ba yung pagpa-ospital sa inyo? Wala po eh. Ha? Nagbigay nga lang po ng nagbigay lang ng 1,000. Ha? Mabuti hindi po nabali. Bakli po yun, mga bakal na ito dito. Oh my God. 1,000 lang din yun. Ay, kasya ba yun? Ang hirap naman ng buhay ni pero nag-i-e-bike pa rin siya kahit na pumipilay-pilay na siya. Okay, so ito naman. Siya naman ang tiyahin na labis-labis ang awa kay Wena dahil sa pinagdaanan nito. Eto na si Azon, humarap ka na. Si Tita Asong, bakit po kayo naawa kay Wena?
Hindi, pumunta po siya sa amin. May dala-dala siyang anak. Naawa ko sa kanya. Sabi niya, pwede siyang makitira sa akin. Sabi ko, pwede naman. Kaso, banandalian lang kasi magagalit yung may-ari ng bahay. Yun. Tapos, pumunta ko sa papa niya. Ay, tumira muna siya mga 1 buwan. Tinanggap ko muna siya kasi kawawa naman yung bata. Tapos, pumunta ko sa papa niya. Nakiusap ako na tanggapin siya. Sabi ko, tanggapin mo na yung anak mo kasi kawawa naman. Ikaw lang, wala naman ibang pupuntahan kundi siya. Mayroong mabigat daw na dahilan kung bakit gustong bumalik ni Wena dito kay Tatay Arthur. Pero ito na ang pagkakataon mo ha para sabihin sa kanya ito. So, gusto mo nang sabihin ngayon? O, sabihin mo na sa tatay mo. Kasi gusto ko po sabihin sa kanila kaso natatakot po ako na baka pag malaman po nila, pandirihan po nila ako. Hindi, Wena. Alam mo, Pasko ngayon, tingin ko ito talaga ang the best na oras para maging makatotohanan tayo sa mahal natin sa buhay. Tsaka tatay mo yan. Correct. Maunawaan ka niya. Wala kang masasandalan kundi pamilya mo. Gusto ko sana sabihin sa inyo pa yung totoong kalagayan ko. Pa meron akong karamdaman. Nag-positive ako sa... May sakit ako pa. Kaya gusto ko bumalik sa inyo pa. Kaso natatakot ako. Baka papandirihan niyo ako pa eh. Anong sakit? Kasi po ako sa HIV pa. Dinis po ako ng 3 months po yung tiyan ko. Doon ko po nalaman na positive po ako. So, sa Ate, tatanong ko, so, ibig sabihin nito, Doc Camille, positive din po ang baby. Pwede kasi na mahawa yung bata, lalo na kung during the time ng pregnancy. Pero may screen yun eh. Hindi ko lang alam kung So, na-screen. hindi sa lahat ng pagkakataon? Opo, hindi sa lahat. Na-screen na ba, Wena? Yung anak mo? So, positive din ba? Hindi po. Ay, naku, pero- mabuti naman. Pero ulitin po ni pagkuha ng dugo ko sa kanya. Ulitin po ulit ng doktor kasi sabi daw po, pag nag-negative pa daw po ulit yung pangalawang kuwan dugo sa kanya, hindi na po siya magagamutan. Pero ngayon nagagamot po yung bata, pati rin po ako. Pero yung ngayon po, undetectable naman na po ako. Pero yung gamot po, itutuloy-tuloy ko daw po yun. Oo. Siyempre, kailangan talaga. Alam nyo, yung sinasabing pandidiri o takot sa HIV/AIDS, ano yan isa yan sa mga advokasya ko talaga. Nakikipagtulungan tayo ngayon sa Department of Health para bigyan ng sapat na impormasyon ng mga colleges and universities. Matagal ko na yung ginagawa, kaya lang kulang na kulang talaga ang impormasyon ng Pilipino sa ngayon tungkol sa HIV/AIDS. Ito ay hindi na nakamamatay. Okay? At hindi ito basta-basta nakakahawa. Si Wena is undetectable. Ibig sabihin po, parang nahihimlay yung virus. Pinipigilan siya noong gamot na kailangan hindi nyo makakaligta ang inumin. So, undetectable. Pero hindi pa sure kung untransmittable. Hindi ba? Hindi pa natin alam. Pero mayroon ng gamot para hindi ka rin makahawa kahit magkaroon ka ng asawa. Yun ang iniinom mo ngayon. Yan po ay epidemya na ngayon sa Pilipinas. Dati pa, kailan ko ba ginawa yung aking thesis? 2017, 2018, epidemya na nun. Hanggang ngayon, epidemic pa rin siya. Hindi ko lang alam bakit ganun, Sa ibang bansa, bumagsak na halos wala ng bagong mga hawa. Kasi mayat-maya ang information campaign sa TV required ng kanilang gobyerno. Ayun. So, ayan na, tatay. Yung sinasabi ngayon na sakit ni Wena, mag-isip lang po kayo ng kaunti. Babalikan namin kayo, pati yung mga masasabi ng ating mga sausawero at sausawera sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Ayon sa World Health Organization, tinatayang humigit kumulang po na 252,000 na mga Pilipino ang nabubuhay ngayon na HIV sa buong bansa batay sa kanilang datos ngayong 2025. And that is only the number na alam natin. Kasi marami ang hindi nagpapatest kahit na
andun na lahat ng mga sintomas. Mali. Okay. Ano ang masasabi ngayon ng Team Puti? Kay Wena, bilang magulang, mahirap talaga magtakwil ng anak. Pero kung yung pagpapatawad mo, sana totoo na. Nasa huli ang pagsisisi, pero magagawa mo yan. Naiiyak ako kasi magulang din ako eh. Nararamdaman ko yung hirap ni Wena. Pero magulang ka, Tay. Hahayaan mo lang ba na ganyan si Wen? Tanggapin mo po siya kung talaga pong magbabago siya. Magulang ka, Tay eh. Okay lang ba sa'yo kung saan-saan siya tumitira? Lalo na ngayon, Tay, may sakit siya, di ba? Pero para naman kay Wena, sana kung gusto mo magbago ka na talaga habang maaga pa. Di ba? Marami ka na palang anak. Okay. Attorney Lorna, meron bang moral obligation ng isang magulang sa anak, lalo na't may sakit? Ang parent to the child, Yes. meron. 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 Yeah. Kasi, ang Hindi legal obligation, moral? it's both moral and legal because wala nang obligation ng parents sa child kung married or has income. Emancipated through marriage or age of majority or may income that can support. Kaya ngayon, dependent siya eh. Ang mas may obligations si lolo sa kanya kaysa sa anak niya. It's more direct. Siya naman, pag tinulungan ng lolo, ng tatay mo, pwede na niyang tulungan yung anak niya. So it's circular effect yan. Ayun, okay. So, well, mamaya tatanungin natin Yes. si tatay kasi ang dami na rin niyang pinagdaanan dito kay Wena. So, Dr. Love, may hangganan ba ang pagmamahal ng magulang? Kailan dapat tiisin na lang ng magulang ang isang anak? Palagi naman nagtitiis ang magulang. Hangganan ng pagmamahal, ang palagi kong sinasabi, Ate Kuring, conditional love. Ang sa tao, conditional love. Mamahalin lang kita kung susunod ka sa akin, kung gagawin mo ito. Kung hindi mo ko tatanggapin, bahala ka sa buhay mo. Nauubusan din ng pasensya ang magulang. Ang Diyos lang ang may unconditional love. Anumang sama natin, pagbalik natin sa Kanya, yayakapin tayo. That brings us to the story, the parable that Ate Kuring said kanina. The prodigal son. Before I go to the prodigal son, huwag nating isisi sa Diyos ang lahat. May mga taong isinisisi sa Diyos ang nangyari sa Kanya. Tandaan po natin, tayo ang umaani ng anumang itinanim natin sa buhay. Kung masama ang ating itinanim, masama ang ating aanihin. So dapat maging responsable tayo. Sinabi ni attorney, sa katawan natin dapat respetuhin natin ang ating katawan. Huwag nating babuyin ang katawan natin. Kaloob ng Diyos sa atin yan. Now, ang pagtalikod sa Diyos ay hindi nagbubunga ng mabuti. Palagi. Laging masama ang bunga pag tumalikod tayo sa Diyos. Sa prodigal son, ang tatay ay iniwanan ng kanyang bunsong anak. Pero hindi inabol ng tatay yung kanyang bunsong anak. Matapos kunin ng anak ang kanyang mana, lumaya siya, nagpasarap siya, iniwanan ng tatay niya. Pero hindi siya hinabol ng tatay niya. Conditional love. Pero ang tatay, araw-araw, tuwing lulubog ang araw, Ate Kuring, nandun ang tatay sa harap ng bahay, hinihintay ang pagbabalik ng kanyang alibughang anak. Tinitingnan ang bakod, ang gate. Baka bumalik ang aking anak ngayong araw na ito. Nasasabik na akong yakapin siya. Walang balita sa anak. Nang dumating ang anak, nakita niya malayo pa. Yan yung aking alibughang anak. Tumakbo siya. Sinalubong ang anak. Niyakap at inutusan ng mga katulong. Magpatay kayo ng pinatabang baka, suotan niyo siya ng singsing, damitan niyo siya ng maganda dahil nagbalik na ang aking nawawalang anak. Kapag ang Diyos ang pumasok sa puso ng isang makasalanan o sa isang taong tumalikod sa Kanya,
maghahari ang pagpapatawad. Sa araw na ito, matapos isilang si Jesus, nadarama ko kay Tatay Arthur ang presensya ng Diyos na nakahandang magpatawad sa isang alibugang anak na nagbabalik loob sa isang magulang. Ate Kuring. Napakaganda. Thank you, Dr. Love. Si Doc Camille naman, paano nga ba natin maaalagaan ang mga taong may HIV? Importante rin ito. Yes. Yes. Ate ko rin, una-una no, siguro sa pagkakataong ito, Wena, napaka-importante na buti na isabi mo yung talagang nangyayari sa'yo dahil kasi malaking factor dito yung suporta ng pamilya. Kasi karamihan po na hindi yung nagsasabi, ang tendency nagkakaroon ng depression. Pero alam nyo, unang-una dito, pangalagaan mo yung sarili mo. Kumain ka ng maayos, masustansyang pagkain. Pero dito hindi ko, isa sa dapat nyong iwasan pag ikaw ay mayroong HIV, yung mga hilaw na pagkain or mga seafoods. Kasi karaniwan na naaapektuhan po ng yung talagang lumalala ang HIV ay dahil kasi sa yung mga foodborne illness or diseases. 'Di ba kasi yung mga pagkain na hilaw, mas maraming mga possible na bacteria kaya pwedeng lumala. Walang masama po na kayo ay merong inaalaga ang tao na may HIV. Tatandaan nyo, hindi po ito nakakahawa. At napaka-importante na i-monitor natin kung kayo ay nakakaranas ng kalungkutan. Kasi pwede naman po kayong bigyan ng gamot o kaya naman po kung talagang kinakailangan ng counseling, meron po tayong mga ahensya na tutulong. Ngayon, Wena, kung gusto mo na nakakaranas ka ng ganyang depresyon, lalo pat bago kang anak, nandito kami para tumulong sa'yo. Kung gusto mo, wala itong bayad. Libre ito na magpapakounsel ka sa amin para sa ganun, matulungan ka namin at maintindihan din ni tatay kung bakit kinakailangan yung suporta niya. Kasi, alam nyo, ito isa sigurong magandang pagkakataon para malaman ng lahat na pagdating sa ganitong mga klaseng sakit, pamilya ang napaka-importante. Hindi lang sabihin nyo na tayo ay isang yung magiging ayaw natin na yung magiging alagain tayo. Hindi ka magiging alagain. Mayroong mga gamot at ito ay makakatulong para magugulat ka. In 2 or 3 years time, baka wala na yan. Kaya kailangan magpalakas ka lang. At pwede ka pa rin magtrabaho. Yes. Pwede ka pa rin magtrabaho, hindi ba? Oo, tsaka bawal ang discrimination sa trabaho kapag ikaw may HIV. Tay, anong laman ng iyong puso at isip sa nalaman po ninyo tungkol sa kalagayan ni Wena? Sa akin po, gusto ko lang magbago siya. Matapos, hindi mo lang problema sa akin. Magulang talaga, magulang. Hindi talaga paano eh. Hindi mo rin matitiis. Oo. Lalo ngayon na may sakit siya, ano? Lalo ngayon may sakit. Bakit ngayon lang yung sinabi? So, tatay, tinatanggap mo na ulit si Wena sa bahay mo. O, ayan, Wena. So, narinig mo yon, Wena? O, sige, siguro. Yakapin mo na yung tatay mo. Tawarin niyo ako pa sa kasalanan. Hindi nga ako ng tawad pa. Sige na, sige. Ako magbabago na ako pa. Mahal kita pa, salamat. Mahal kita pa, sorry. Sorry sa lahat ng kasalanan ko pa. Ako magbabago na ako pa. Nalawarin niyo ako pa. Naku, pinakamagandang regalo ngayong Pasko ay ang kapatawaran at yung pagsasama muli ng isang anak at ang kanyang magulang. Nakakatuwa, ano? Pero mas matutuwa tayo. Ha? Wala nang iyakan, ha? Kasi mas matutuwa na ang lahat dahil ngayon ay Pasko sa pagbabalik ng Face to Face Harapan! Okay, so dahil Pasko, tama ng iyakan. Kasiyahan na dahil ayan na
ipapakita ko na sa inyo kung ano ang nasa likod ng Gintong Telon! Sa bagong yugto at bagong simula ng pagbabagong buhay ng mag-amang Arthur at Wena, narito ang sorpresang regalo para sa kanila mula sa face-to-face harapan. Buksan na ang Gintong Telon! Ang ganda naman yan! Okay. Heto ang dobleng regalong pangkabuhayan para sa inyo, Tatay Arthur at Wena. Meron na kayong negosyong PisoNet. Negosyong PisoNet at bigasan. Kompleto yan. Tay, huwag ka nang mamasada. Huwag ka nang mamasada. Sa tulong ng ating mga kaibigan mula sa Mavs Gaming Hub at Commodity Trader PH. Ayan. At syempre kasama din natin sa studio ang owner na si Sir Marvin De La Paz. Maraming salamat po, Sir Marvin! Sir Marvin, mabuhay po kayo. Ito po si Sir Marvin. Ito po pala. Hello po, Sir. Salamat po. Sabi ko sa saan ka lang pupunta. Oo. Talaga maraming salamat. Oh, baka may masasabi si Sir. Ako po yung owner ng Marbs PC Stops. Dinodonate ko po yung PisoNet Pangkabuhayan Showcase para din po sa ating nangangailangan na si Tatay. Tulad nga po nung sabi nila, magkabuhok po kami. Oh, why not? Ay, pagpalain po kayo ngayong Pasko. Pagpalain kayo. Salamat po. At hindi ba, Sir, ang PisoNet na negosyo, kumikita yan ng 7,000 piso kada linggo sa isang unit lang. Eh, meron silang 5 unit. So, kung maayos ang pagpapalakad ng negosyo, hindi nyo na kailangan mamasada. Opo, Tay. Hahanap na lang tayo ng pwesto, no? Para sa PisoNet. Ayan. Sabi nga nila, Christmas is the season of giving and forgiving. Pero ang mga ito ay hindi lamang nasusukat sa mga material na bagay, kundi maging sa simpleng mga yakap, pangungumusta o pagsabi ng mahal kita. Libre lang ang mga bagay na ito dahil tunay nga namang priceless. Ako po ang inyong Ate Kuring, nagsasabing may cake ang harapin ng mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap, basta dapat may mukha kang ihaharap. Dito sa Face to Face Harapan! Face to face. Face to face. Face to face. Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Tayo na ating pag-usapan. Face to face, tama lang o kraya. Sapo na saputing, tama o mali. Galit, bati. Bawat panig ating pakinggan. Ang mga gusot ay may kasagutan. Face it, face. Paskong Pasko pa naman, iniwan ng babae ang kinakasamang lalaki. Mahal ba talaga ako nito? Bakit umahantong kami lagi sa pisikalan? Palagay mo, katapusan na talaga. Hindi naman po ganun-ganun lang yun. Sobrang tamang hinala na po siya. So gusto kong ipakilala sa kanya kung sino talaga ako. Gusto ko na nga rin pong gawin to.